Matapos ang kontrobersyang kinasangkutan ng It's Showtime na umabot sa MTRCB, naging sentro ng usapan ang umano'y suspension ni Vice Ganda at ang bigla niyang pagkawala sa programa. Ngunit habang lumalakas ang espekulasyon, lumabas ang kaniyang Vietnam vacation na nagbigay daan sa tanong, suspendido nga ba siya o nagbakasyon lamang? The Philippine Showbiz List presents. Sinuspindi nga ba si Vice Ganda o nagbakasyon lang sa gitna ng MTRCB issue? The incident that sparked Vice Ganda's suspension rumors. Nagsimula ang lahat matapos ang July 24 episode ng It's Showtime kung saan naging usap-usapan ang comedy segment na Memeremar. Isa sa mga eksenang umani ng batikos ay ang tinawag na lugaw scene. Habang mas lalong nag-init ang issue dahil sa biro ni Vice na iniuugnay ng maraming manonood sa kulay ng balat o sa pagiging maputik. Marami ang nagsabing insensitive at colorist ang naging dating ng naturang biro. Hindi nagtagal umani ito ng matinding reaksyon sa social media. Libo-libong netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at hiniling na managot ang programa sa naging content nito. Bago lumala ang sitwasyon, formal at live na humingi ng paumanhin si Vice sa telebisyon noong July 25, 2026. Inamin niyang may mga biro silang nakasakit ng damdamin ng ilang manonood at iginiit na hindi yon ang kanilang intensyon. Nangako rin siyang magiging mas maingat sila sa mga susunod na episodes. Bagamat tinanggap ng ilan ang kanyang paghingi ng tawad, marami pa rin ang nanawagang magkaroon ng kaukulang aksyon laban sa programa. Dahil sa dagsa ng mga formal na reklamo mula sa mga nagagalit na manonood, opisyal na kumilos ang MTRCB sa pamumuno ng kanilang Adjudication Committee. Noong July 28, naglabas ng opisyal na notice to appear ang ahensya na nagpatawag sa mga producer ng It's Showtime pati na rin ang kaalyadong networks nito, ang GMA, ABS-CBN, Zoe Broadcasting Network at All TV. Isinagawa ang pagdinig noong July 29 kung saan sinuri ng MTRCB kung may paglabag ang programa sa Section 3C ng Presidential Decree No. 1986 at sa implementing rules and regulation nito na nagbabawal sa mga eksenang sumasalungat sa pampublikong moral, batas at kabutihang asal, partikular na para sa proteksyon ng mga batang manonood. Ayon kay MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio, naging maayos at cooperative naman ang paghaharap ng magkabilang panig. Nagbabala rin ang komite na ang hindi pagpapakita o hindi paghahain ng sapat na paliwanag ng mga kinatawan ay ituturing na pagbalewala sa kanilang karapatang magpresenta ng depensa. Vice Ganda's It's Showtime absence fuels suspension speculation amid MTRCB issue. Kasabay ng pagpapatuloy na usapin sa MTRCB, napansin ng publiko na hindi na lumabas si Vice sa mga sumunod na live episodes ng It's Showtime. Dito nagsimulang kumalat ang espekulasyon na maaaring pinatawan siya ng suspension dahil sa kontrobersyang kinasasangkutan ng programa. Sa episode ng online show na Showbiz Updates noong July 31, nagbigay ng kanyang pananaw si OG Diaz tungkol sa kalagayan ni Vice. Ayon kay OG, bagamat hindi naman umano pisikal na nasaktan si Vice, hindi raw maikakaila na naapektuhan ito ng matinding pambabatikos mula sa publiko. Aniya naging mabigat kay Vice ang sunod-sunod na kritisismo, lalo na't may ilang tao pa ring nagbabalik sa mga lumang sensitibong biro nito. Inilarawan ni OG ang pagliban ni Vice bilang isang pagkakataon upang makapagpahinga muna habang patuloy na pinag-uusapan ang kontrobersya. Naniniwala rin siya na maaaring nakaapekto ang MTRCB summons sa naging desisyon ni Vice na pansamantalang lumayo muna sa gitna ng lumalaking tensyon. Ayon pa kay OG, humigit kumulang 1 linggo umano ang magiging pahinga ni Vice. Dahil dito lalong lumakas ang tanong ng publiko, bakasyon lamang ba ito o isang suspensyon na hindi pa opisyal na inihahayag? Vice Ganda's Vietnam vacation and the truth behind suspension rumors. Habang patuloy ang espekulasyon tungkol sa kanyang pagkawala sa It's Showtime, lumabas naman ang balitang umalis ng bansa si Vice. Ayon sa mga ulat, lumipad si Vice patungong Vietnam noong July 28, ilang araw matapos magsimula ang kontrobersya at bago pa tuluyang umusad ang proseso sa MTRCB. Batay sa mga source na malapit sa kanya, ang naturang trip ay matagal nang nakaplano at hindi isang biglaang desisyon dahil sa issue. Kasama umano ni Vice ang ilang kaibigan at inaasahang babalik sa Pilipinas matapos ang ilang araw na pahinga. Habang nasa Vietnam, patuloy naman siyang nagbabahagi ng mga larawan mula sa kanyang bakasyon sa Instagram stories. Makikita sa kanyang mga post ang ilang sandali ng kanyang trip, kabilang ang mirror selfie sa hotel kung saan suot niya ang itim na dress, silver cross necklace,
at dala ang kanyang light blue shoulder bag. Sa isa pang Instagram story, ipinakita niya ang refleksyon ng kanyang grupo sa glass elevator habang tanaw ang mga gusali ng lungsod. Ang mga larawan ay nagpakita ng isang Vice na tila kalmado at ini-enjoy ang kanyang pahinga sa kabila ng kontrobersyang kinakaharap ng programa. Gayunpaman, dahil sa timing ng kanyang mga post, naging paksa pa rin ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May ilan na nagsabing ipinagpatuloy lamang niya ang dati ng nakaplanong bakasyon, habang ang iba naman ay nagtanong kung may kaugnayan ba ang kanyang pag-alis sa issue ng MTRCB. Sa gitna ng lumalakas na suspension rumors, nagbigay naman ng paglilinaw ang isang opisyal ng It's Showtime. Ayon sa ulat ng Bandera noong August 3, nang tanungin ng isang bossing ng programa kung totoo bang suspendido si Vice matapos ilang araw na hindi mapanood sa show, maikling ngunit direkta ang naging sagot nito na, "It's not true." Ang sagot na ito ay nagbigay linaw na ang pagkawala ni Vice ay hindi resulta ng suspension, kundi isang pansamantalang pahinga habang nagpapatuloy ang MTRCB proceedings laban sa programa.